culinary tourism, ay hindi na pala nababasa. So, dinivide ko yan, may mga territory assets, so may natural resources ka, yung mga community, tourism assets, yung mga accommodations, attractions, landscape. Capacity mo, you have the local produce, yung mga production, supply chain, and then yung food experience, di ba? Yun na rin yung mga i-discuss natin in details. Okay. So ito, I'll just share with you some of the heritage food inventories of the region. Ito yung mga na-document ko. Ito ay sa Quezon Province. So you have the tinutong. Ito sa Tagalog, sa amin tinawag namin dito ay yung ginataan na may munggo, ginataan na munggo. So, yung alam-ang, alam niyo yung alam, anong alam, para sa ano yun, alanganin, anong alam-ang. Kasi parang meron silang buko na at the midpoint of development, yung yung alanganin matanda, alanganin bata. So, alam-ang. So, yun yung kanilang ginagamit na sa particular dish na yan. And then, puto bao, basically puto pero may feeling siya. Ito rin yung mga endemic crops, ingredients, and inventory of the region. Eventually, I would love you to do this for you as your contribution to your destination. Alam niyo ba kung ano itong mga to? Meron. Hindi na. So, yan yung ating smallest fish. Ito yung paano ginagawa sa alam mo yung sa halo-halo. Natabi ko ako kasi isa ay kaong. So, ito yung sa gitna yung kaong. Ito naman yung red. That one is something found in Quezon Province, sa Mount Balahong in particular. And it's called sampimik. It's like a local berry. Pero I believe that one is already mga international migrants siguro nagdala. The same way with you, dati wala naman kayong oranges, hindi naman yan native sa atin. Pero nagkaroon na, may mga nagdala. Diba? Meron pa yung rhubarb. Sino ang kumakain sa inyo na rhubarb dito? O, diba? Ano ang gamit niyo sa rhubarb? Paano niyo kinakain? Pork chop. Ha? Jam. Jam! Wow! My aunt before would make it as a Rhubarb pie, very American. delicious. In America, they only use it for dessert. Ano pa? Meron ako nakilala sa Salcedo Market sa Makati, si Mang Bani. Siya ay nagkatapo paninda. Nakita ko yan, sabi ko, ano yan, rhubarb? Sabi ko, ano ginagawa niyo dyan? Sabi niya, sinigang. Ha, pwede ko bibig sa sinigang. So yun, yung mga konting-konting tanong, may matututunan tayo. In Baler, they have this coconut. Coconut plantation. May ubod pala yung coconut. Meron silang kinukuha doon, tapos pwede lutuin siya. Tapos lalo na pag nilalagyan ito ng gata. Sabi ko, ano ito kinain ko? Ubod ng niyog. Kala ko ubod ng sarap. Ubod ng niyog, tapos ubod din ng gata. Yung Snail brew. Oo, meron ganun din, inihaw nila. And then yung ihaw, pinako na nila, tapos may mga sa pinakagitna. Yun yung parang in-slice nila, pinakain sa akin. Yan yung ubad. Ubod dito ang tawag doon. Pero first time ko kasi tinikman, ang pait. Pero sa kanila, masarap. Pero in the long run, na nakatigim ako ng 5 times, umiba yung lasa sa nila ko. Parang, masarap lang. Pero nung una, talagang hindi ko mamakuha yung taste niya. And then they have this pako. Yun yung gusto ko doon sa yung pako na nakukulan sa river. Wow! Diba? So yung ubod, actually, maganda yung sinasabi mo na dinner. Siguro para lumambot, para lumambot. Kasi normally yung core lang yan, babalatan mo yan, gitna lang kukunin mo. Siguro mapait. Pero yung gitna, baka nasarapan ka na nasa gitna na. Manmanatag mo latikas to. Manmanatag mo latikas to. So, pagkalibawa ganyan, titignan din natin, ano ba ang nutritional benefits ng ating mga kinakain? Ito ba